Isang magandang araw sa inyong lahat, mga ka-backyard. And kahapon ay bumili po ako ng dalawang rooster ng Rhode Island Red, no? And ready to breed na to, mga ka-backyard. Ang kaso, gamit ko po yung main account ko sa Facebook. Syempre, siguro sabi nila babae, tapos bata pa. Pwede to, maluloko to. Ayan. So, ang binigay sa atin, mga ka-backyard, nakita ko kanina. Ayan, mapakita ko dito yung picture, no? So, ito ay malamang sa malamang meron tong mga ka-backyard, salmonella, no? So, ang gamot sa mga ganito ay sulfur or Premoxil, no? O kaya pag mixin yung dalawang yun. So yan, disclaimer lang, mga ka-backyard, sa akin lang po yun, no? Yun yung nakasanayan ko kapag ganito yung case ng mga manok natin. Ayan, yung mga alaga natin dito, nagkakaykay, no? So ayan, dito ko sila inilagay sa likod. Ito, mga ka-backyard, Rhode Island Red. Maganda naman sana, kaso may kita nyo rin po. Para hindi na lang mapahiya din yung kinuha ko na lang, hinayaan ko na. At ako na magagamot, sabi ko po. Pero sinabi ko sa kanya na yung binigay niya sa akin ay merong sakit, no? Mahalata nyo naman po yan sa sa palong pa lang. Palong pa lang, mga ka-backyard, ay hindi na healthy, no? Tabingi, tapos may mga puti-puti yung palong niya, which is palatandaan na dehydrated yung ating manok at merong mga kuto, no? Or meron yung sinasabi nilang parang baga, ng manok kaya, no? Yung kanyang palong. So yan, yun yung mahirap, mga ka-backyard, pag ang gamit ko yung main account ko, no? Kasi nakita nila, ay bata to, pwede to maloko. So, pagkakita ko pa lang sa kanila kagabi, pagkabukas ko ng karton nila, ayaw nang tumayo, no? O yan, buti medyo bawi-bawi sila, mga ka-backyard, at napakain ko na to kanina. Yung mga damit ni Mang Rod. Ayan. Sabi ko sa kanya is, sampay niya dun sa mas maayos dahil dito, babahayan ng lamok, mga ka-backyard. May lagayan naman siya ng damit, mga ka-backyard, pero hinahayaan niya dito yung mga damit niya. Ayan, babahayan niya ng lamok, hindi pa matutuyo. Ayan. Yung mga natin. So, ngayon dito ko muna sila nilagay para kahit umulan, mga ka-backyard, ay safe sila, no? Ayan, dalawa to na rooster na pure naman, Rhode Island Red. Ang kaso, ayan, may kaso, no? Meron silang sakit. Ayan, mapapansin nyo, yellow feet, mga ka-backyard, no? Ayan. Pag bibili po kayo ng Rhode Island Red, kapag mataas na ang buntot, mga ka-backyard, ay medyo ilag tayo sa mga ganong klase, no? Kasi mixed breed na po yung ganon. Ayan, dapat ganyan lang yung buntot nila, hindi mataas, no? Ayan. Pagka 90 degrees na yung kanilang buntot, magtataka na po talaga kayo. Ayan, mga natin dito, mga ka-backyard, no? Yung 5 dito ay nabili na po. Ito. Ayan. No, hindi lang po kinuha ni Sir Arnel. So, yun yung ating subscriber, mga ka-backyard, na bumili ng mga alaga natin, no? 10 Decal Brown, 10 Rhode Island Red, 4 na rooster, 2 incubator, 100 pirasong cuttings, no? Si Sir Arnel David. Ayan. At by October, doon ako pupunta ako sa kanila, no? At 10 Brahma pala yun, yung kinuha niya. So, yan. October, punta ako sa kanila. At idadala ko yung order niya dito sa ating Muscovy duck. Ayan. Ayan, na siya, mga ka-backyard, no, for good na si Sir Arnel. Ayan. OFW. Ayan, tapos pakita ko sa inyo yung ating mga Brahma, mga ka-backyard.
At hindi pa sila nangingitlog sa ngayon dahil papakita ko po. Yung ating Brahma mga kabakerd, naulanan sila kahapon, sobrang lakas ng ulan. Wala ako dito sa amin. At hindi nalagay ni Mang Rod yung kanyang ito nilalagay kong to para hindi sila maulanan. Basang-basa pa tong ating rooster na naglulugon, no? So pag naglulugon po yung ating alaga mga kabakerd, hindi pa talaga yan mag-breed, no? At hindi rin yan mangingitlog kasi masakit pa po yung katawan yan at hindi pa nakakondisyon para mangitlog, no? Ayan. So sa mga naghihintay po ng ating mga Brahma ay wala pa po tayong produce sa ngayon dahil kita nyo naman po, naglulugon pa lang po yung ating mga alaga mga kabakerd. Ito yung pangyayari na hindi ko kontrolado. So once na naglugon yan, stop po talaga yan totally na mangitlog. Dito naman yung ating decalb, no, mga kabakerd, ay ko din, kinulong ko din para makondisyon din para mangitlog na, no. So ayan. Tapos meron tayo isa dun na Muscovy duck na naglilimlim. Malapit na rin po yan mamisa. Ilan din ang itlog niyan? Siguro nasa 10 din po, no? Ayan. Ating mga decalb brown. Tapos dito sa brooder natin mga kabakerd ay malalaki na yung alaga natin dito. Alis yung ayan, kung may dadaan ng tarlac ngayon mga kabakerd, pwede kong i-out tong Brahma natin. Possible na pair, no? Possible pair Brahma. Ayan, ito yung lalaki. So ito yung lalaki natin. Ayan, magto 2 months. Ayan ang lalaki nila mga kabakerd. Tapos yung isang babae ito, possible naman to na pullet, no? Possible pullet. Ayan. May dadaan ng tarlac, no? Mga kabakerd, ayan. Possible pair Brahma, buff, buff Brahma, no? So ayan, hindi pa sila kumakain. Kainin muna natin sila. Rhode Island natin mga kabakerd. Ayan, no? So, ayan. Ito yung ginagamit ko na nilalagay sa inumin ng mga alaga natin, mga kabakerd. Bitmin Pro. Yan, maintenance nila. At konti lang. Hindi natin dinadamihan sa tubig para lang mga kabakerd, no? Meron lang silang vitamins para hindi rin sila ma-immune, no? So, dapat mga kabakerd, malinis din yung kanilang inuman para hindi sila magkasakit, no? Ayan. Ating mga alaga. Uhaw na sila mga kabakerd.
Ayan mga ka-backyard, ganyan. Naglalatag ako ngayon dito ng yero. Dito ko pinapakain ng laying mash yung ating mga alaga, no? Meron tayong available na laying mash mga ka-backyard, 1,400 per sack, 50 kilos mga ka-backyard. Yun yung pinapakain ko sa ating mga alaga. So mamaya papakita ko sa inyo. Ayan, lalagyan natin ng laying mash itong kanilang kainan, no? So ayan, no? Ito yung ating laying mash, 1,400 per sako. No? Pick up lamang po yun dito sa ating area. Ano tayo mga ka-backyard, no? San Miguel, Tarlac tayo. So ayan, 1,400. Limited lamang din po yung ating supply, no? So ayan, limited lamang tayo mga ka-backyard, wala tayong pabrika. Ayan, si-share ko lang din, no? Hindi naman dapat talaga ako magbebenta nun. Kaso, si-share ko lang sa may gusto, mga ka-backyard. 1,400 per sako. No, pick up lamang po, mga ka-backyard. So, ayan. Ating hindi parating merong ganyan, mga ka-backyard. Kaya, yan lang po yung ginagamit ko para kahit pa paano makatipid, no, sa ating mga breeder. Kasi mahal po talaga ang patuka. Ayan. Hindi po kayo lugi dyan kung mapapansin nyo. Yun yung kanyang daming mais mga ka-backyard, no. Hindi yan yung hindi po yan yung inaano nila na mga pinagwalisan. Hindi po. Fresh po yan na ganyan. Talagang laying mash, no. Ating mga alaga dito, yan ang kinakain nila. Dry feeding tayo mga ka-backyard para mas maganda, no? At hindi makalat. Ayan. At para matakaw yung ating mga alaga sa tubig. Ayan. Kasi pag wet feeding, makalat tapos hindi sila masyadong umiinom ng tubig. Ito na yung ating mga Rhode Island Red, mga ka-backyard na ready to lay. Ayan. May mga padating pa tayo na order ng mga alaga natin. So, ayan. Ito pa lang sa ngayon. Saka yung mga nandoon sa ating breeding pen. I mean, scratch pen, no? So, ayan. So, yan yung ating mga alaga dito. Ayan, sa mga gusto po na umorder ng laying mash, no? Kontakin nyo lamang po ako sa numero na ilalagay ko dito sa baba. Ayan. At for pick up lamang po tayo, mga ka-backyard. So, ayan. Tarlac tayo, mga ka-backyard, Tarlac. So, dun sa ating mga breeders, yung mga yun, sa DeKalb lamang po ako nagpapakain ng pure na laying mash, no? Dun sa ating Brahma is GMP, GMP saka laying mash. Mix po yun. Ayan. So, ayan. Yung ating Rhode Island Red, mga ka-backyard, is napakain ko na yun doon sa taas kanina pa. So, hindi ko na sila kapapakainin dahil gagamutin ko sila mamaya. Sabi ko nga po, binigay sa atin may sakit, no? Kala yata is bata tayo na hindi tayo marunong tumingin ng manok. So, ayan. Hinayaan ko na lang, mga ka-backyard. Anuhin na lang natin. Gagamutin na lang. Yan, mga ka-backyard, di ko na mapapakitang pakainin yung ating Rhode Island Red na kabibili dahil napakain ko na po yun kanina, no? So, mamaya-maya, gagamutin ko yun dahil nga po may sakit yung binigay sa atin. Ayan, mahirap kapag ka
kapag nanamantala yung binibilihan natin. So yan, gagamutin ko na lamang po ng mga kabakerd. Pero sinabihan ko siya na may sakit yung kanyang alaga. Aware naman po yata talaga siya na may sakit. Kasi hindi naman siya, hindi naman niya dininay na malakas yung binigay niya sa akin. O sabi niya papalitan niya, pero mas bata na po yung ipapalit. Kaya sabi ko sige, ko na lang, gamutin ko na lang po, no? So yan mga kabakerd, kaya pag bumibili kayo, konting ingat-ingat lang mga kabakerd, no? So titignan nyo po kung may sakit yung binigay sa inyo, matamlay ba, kung anong kulay ng ipot, no? So yan. Ito, isang ganito lang ang pinapakain ko, isang tabo lang every pakain, isang ganito sa isang pakain din, hapon na naman isang ganito ulit. Ayan, so yan yung update dito sa ating backyard mga kabakerd. Yan yung mga alaga natin dito. Pasensya na po kayo, medyo busy lang tayo mga kabakerd, kaya hindi tayo nakakapag-update. Pero comment lamang po kayo kung ano yung mga gusto nyo malaman para na sa ganun magawan natin ng explanation, no? So yan, base lamang po yan sa aking experience dito sa ating mga alaga. So iba-iba tayo na experience mga kabackyard. Maaring yung akin is applicable dito sa backyard ko, at yung mga applicable dito sa backyard ko ay hindi naman pala ma-apply dyan sa backyard nyo. So paiba-iba po tayo, no? Ayan, yung mga sinasabi ko po ay based lamang sa experience ko. Ayan. Ito, pinaluto ng mga kabakerd ng sabungin. Buti na ayos pa yung mukha niya. Ayan. So, yun lamang sa ngayon mga kabakerd, at happy farming po sa ating lahat.